500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to
taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagiging ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At kayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at sa walang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon sa ika-28 linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Tumayo na po ang lahat. With praise, people of God, come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, heart of the Lord, sing of your bounteous blessing. Come, you poor of the land, all who dwell with hearts of hunger, come and taste the love of the Lord, and you will be filled. Come with praise, people of God, come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord, sing of your bounteous blessing. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang kahilingan, ikaw na nagtutulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Ipinakikita ng karunungan sa tao kung ano ang tunay na mahalaga para sa Diyos. Hinihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto o pilak, kalusugan o kagandahan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matindi kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan,
Dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yang mang itong buhay nami maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon, titiisin, yaring nitong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, yang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon, ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo ring ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos at mababatid niya ang laman ng ating mga puso at isipan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay tanim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag, tantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo ay magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya.
Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Ang pinagbilhan ay magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pong Ebanghelyo, kung naririnig ninyo, no, napakahirap palang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sinong mayaman dito? Pakitaas yung kamay. Wala, no? Makapasok kayong lahat, no? Kasi mapalad, no? Mapalad kayo. Mga kapatid ko po kay Kristo, sa ating Ebanghelyo, may isang binatang mayaman, pagdating niya doon ay lumuhod pa, no? At siya siguro galak na galak sapagkat ginawa niya ang mga kautusan. No? Kaya tinanong niya ang Diyos, si Jesus, no? Kung ano ang gagawin. Ang sabi ni Jesus, huwag kang papatay. No? Hindi niya naman ginagawa. No? Huwag kang mangangalunya. Hindi naman siya gumagawa nun. Huwag kang magnakaw. Mayaman siya, hindi siya nagnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong, no? Ibig sabihin, lahat ng ito ay kanyang ginawa simula pa nung siya'y bata. Kaya kampanteng-kampante siya na tanungin si Jesus sapagkat ang lahat ng mabubuti ay kanyang ginawa at ang lahat ng kasalanan ay kanyang iniwasan. Ngunit may isa pang kulang. Sapagkat ang kulang na ito, kung nakikita natin, ito'y parang hindi naman ordinaryo, no? Parang normal lang sa tao na mag-impok ng pera para sa kanyang kapakanan, para sa kanyang kinabukasan. Pero hindi pa rin pala. Kaya po sabi ni Jesus, no, may isa pang kulang, ibenta mo ang lahat mong ari-arian, ipamigay sa dukha, at bumalik ka at sumunod sa akin. At doon na nalungkot ang tao. Bakit? Sapagkat sobrang yaman niya. Ika nga, no? You cannot serve both God and mammon. Anong mammon? Tinapay ba yan, Father? No? Kayamanan. Kaya po, kapag pera ng pinag-uusapan, ang tao ay nag-iiba na
ng ugali. Di po ba? Minsan dahil sa pera, kahit na magkakapatid, nag-aaway-away, minsan nagpapatayan. Minsan, no, buhay pa ang nanay at tatay, kinukuha na ng anak ang kanilang parte. Di po ba parang nasakit sa part ng nanay at tatay na kukunin ang kanyang parte? Sapagkat hindi pa siya namamatay. Lalong-lalo na sa ating kulturang mga Pilipino. As long as buhay pa ang iyong nanay at tatay, bawal kukunin ang iyong parte. Hintayin mo muna silang pumanaw. Kaya po, no, kapag pera na ang pinag-uusapan, walang kaibigan, walang anak, no? Pera-pera lang. Ganun na agad. Kaya po sa nanay at tatay, bakit ayaw pa ng nanay at tatay minsan naiiwan ang kanilang mga anak kahit na sila'y matanda? Dahil nangangamba na baka mag-away-away. Hindi po yung rason, no? Minsan kasi iba ang pagtingin natin. Ayaw pa ng nanay at tatay, ayaw pa ng matanda na sapagkat hindi pa nalagay sa magandang sitwasyon ang kanilang mga anak. Pero hindi. Ayaw ng nanay at tatay na makita-kita na ang kanilang mga anak ay nag-away-away. Minsan doktor, minsan abogado, sasabihin magkikita tayo sa korte. Pinaaral ng nanay at tatay, tapos ganun lang makikita ng parents dahil sa pera. Minsan, pinagpalit natin ang tao sa pera. Katulad ni Judas, ipinagpalit si Kristo sa pila. Dahil sa pera, ipinagpalit niya. Kaya maraming taong Judas ngayon. Ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga kapwa, ang kanyang mga pinaglilingkuran ay pinagpalit sa pera. Lalong-lalo na ngayon, malapit ng eleksyon. Ano ba ang pinag-aawayan dyan? Kapangyarihan. Dahil kapag ikaw ay totoong nagsiservisyo, wala kang makukuha dyan. Pagod lang ang makukuha mo dyan. Sapagkat ang totoong nagsisilbi sa tao at sa bayan ay hindi tinitignan ang personal na interes, kundi ang kapakanan ng bayan. Tignan ninyo si Jesus. Si Jesus ay bumaba, hindi para sa kanyang kapakanan, kundi para sa kanyang mga kababayan. Hindi siya nagbigay kung anong meron siya, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili mismo upang tayo ay maligtas. Ganun sana ang leader o yung ulo o yung pangulo na pipiliin natin na hindi tumitingin sa sarili kundi sa kapakanan ng tao. Kapag minsan kasi, kapag focus na tayo sa pera, nakakalimutan na natin ang Diyos. Kaya po, sa storya ni Job, napapansin ninyo o nababasa ninyo, si Job ay mayaman, ngunit itong si Satanas lumapit sa Diyos, sabi niya, dahil lang naman nag-worship si Job sa iyo, dahil binigyan mo ng magandang buhay, Kaya sabi niya, sige, subukin mo si Job, Kinuha ng mga anak niya, yung mga ari-arian niya, nagkasakit siya. Pero nung sabi ni Job, naked I came forth from my mother's womb, and naked I will go back again. Sabi niya, hubot-hubad ako nung lumabas sa sinapupunan ng nanay ko, hubot-hubad din ako na babalik. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Purihin natin ang pangalan ng Diyos. Yun naman talaga, kung titignan natin sa Genesis, nung ginawa ng nilalang ng Diyos ang mundo, dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay sa tao. Kaya dapat ang tao, ganun din, since ipinagkatiwala sa kanya, gagawin niya na dapat siya'y karapat-dapat na pagkakatiwalaan upang ang mga taong hindi kaya ay kanyang matulungan. Kaya nga may literato tayo upang siya ay mamumuno sa to give, ganun.
kung sinong nangangailangan. Ito pa, no, sa ibang ebanghelyo, napansin niyo si Lazaro, mayaman, at saka si Lazaro, kung tutuusin, walang ginawang masama, no? Ang mayaman, hindi niya sinaktan si Lazaro, ngunit hindi niya pinakain ng maayos. Kaya anong kasalanan iyon? Sin of omission. Committed because of neglecting to do what is right. No? Hindi ginawa ang dapat na gagawin ng isang tao. Kapag may nagugutom, hindi mo yan napapakain, yan po ay wala kang kinaiba sa mayaman na hindi nagpakain kay Lazaro. Kaya po, no, malaki ang ating responsibilidad sa bawat isa. Tayo ay hinubog sa kawangis ng Diyos. Dapat tularan natin siya. Gawin natin ang nararapat. Hindi lahat ng mayaman ay masama. Masama lang kapag ang iyong kayamanan ay iimpok mo lang at para lang sa iyong kapakanan at makakalimutan mo na ang iyong kapwa nangangailangan. Kaya mga kapatid, no, walang mahirap na hindi makapagbigay. Walang mayaman na hindi makatanggap. Minsan, akala natin dahil ang isang mall, ang isang mayaman na establishment, nag-donate, akala natin ang bait-bait nila. Lagi niyong tandaan, ang ibinigay na iyan ay out galing sa kanilang tindahan na hindi na mabibili, i-donate, charitable act, tapos magle-lesser yung kanilang tax. Hindi na napirahan, no? Napirahan pa nila, nakatulong pa sila. Pero, anong ibig sabihin doon? Hindi nila ibinigay dahil may nangangailangan. Ibinigay nila para ang kanilang tax na ibinigay ay bababa dahil nagbigay sila sa charity. Kaya, no? Yan lang, simple analogy lang ng utak ng mayaman. Ang mayaman, hindi po yan magbibigay na walang makakabig na malaki. Parang demonyo. Ang demonyo, hindi yan tumutulong kung hindi kapalit ang iyong kaluluwa. Kaya pala, ang mayaman, mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Posible pa daw sa isang kamelyo na mapasok sa butas ng karayom. Yan nga, imposible na. Pero mas imposible pa daw sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mapalad tayo. Mapalad tayo. Bakit? Dahil kung anong meron tayo kahit kakaunti, ibinabahagi pa natin. At yung binabahagi ninyo, ibinabalik lang naman ng Diyos. Dahil wala ka naman yan kung hindi ka binigyan ng Diyos. Di po ba? Napapansin ninyo yung mga mayayaman? Kapag gusto na nilang i-dispose ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang pinaglumaan, garage sale. Di ba? Ganun. Garage sale, no? Murang-mura lang, imported, ganito, ganyan. Instead, na ibibigay na lamang pagpirahan pa. Kaya po, no, napakahirap. Kaya pala, no, mapalad pala tayo. Dahil naging simple ang buhay natin. Simple na kahit ganito lang tayo, ay tayo'y nakakatulong pa rin. Hindi man natin mapakain ang buong mundo, at least, sa bawat araw, may isa tayong taong napakain. Hindi basta-basta maging magutom. Dahil sa taong nagugutom, minsan, no, parang himatayin, masakit ang ulo, kumukulo ang sikmura at hinang-hina. Marami dyan, lalong-lalo na sa pandemic ngayon. Maraming nawalan ng trabaho. Kahit mga mayayaman umaaray, siguro ito ng pagkatok ng Diyos sa kanila na dapat, no, ang inyong biyaya na natanggap
ibahagi nyo rin sa taong walang-wala. Mapalad tayo. Kaya po sa mga mayayaman, huwag patulugin ang pera. Ibigay ayon sa mga nangangailangan. Kaya po, no? Kung nagawa na natin ang mga commandments, no? Hindi man tayo nagsisinungaling, hindi man tayo pumatay, hindi man tayo nagnanakaw, pero at least, no? Kung anong meron tayo, ibabahagi natin sa ating kapwa. Nakikita ninyo yung yung tawag nito? Yung Squid Game? Squid Game o Squid Games? Squid Games? Yan. Ano bang purpose noon? Di ba patayan yun? Patayan dahil sa pera. No? Kung sino ang mananalo, I think 46 billion, no? 46 billion ang kanyang matatanggap. At doon, isa lang ang nanalo. At pinuntahan ng nanalo yung taong nagpalaro. Sabi ng taong nagpalaro, no? Kahit gaano ka kayaman, no? Kahit anong kinakain mo, kahit ano yung sinusuot mo, towards the end, ang buhay ay boring. Kaya nagpalaro siya. Magbigay ng pera upang malibang. See? Dahil sa pera, minsan ang tao, tinataya ang buhay. Dahil sa pera, minsan ang tao, nakikita, nag-i-enjoy na nagpapatayan dahil sa pera. Kaya po, kung titignan natin, iiwan din pala natin. Kaya kung gusto nyong mag-impok ng kayamanan at gusto nyong may maagarang bahay kapag kayo ay namatay, ibibigay na ninyo sa duka ang inyong mga ari-arian. Mahirap, no? Mahirap ba? Siyempre. Minsan nga, magbigay tayo 10, marami pang sinasabi, no? Parang kulang naman yung pagbibigay natin, no? Dahil minsan, piso lang binibigay natin, no? Isang damakmak na salita ang matatanggap ng taong binibigyan natin. O yan, pera, magano ka na naman, ganyan na naman. Palagi ka nang humingi. Nagbigay ka pa. Kung ganun lang maaabot ng taong binibigyan mo. Kaya mga kapatid, minsan nasisilaw tayo sa pera. Naglalaban-laban tayo dahil sa pera. Nagkakawatak-watak tayo dahil sa pera. Kapag mamatay tayo, iiwan din natin iyan sapagkat hindi kailangan yan sa langit. Yung anong pera mo hindi kailangan. Kahit anong yaman mo, you cannot buy eternal life. Yan, no? Hindi mo mabibili ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kahit anong pera mo ngayon, kapag nagkasakit ka, hindi mo magagamit. Bakit? Dahil ang ospital ay punong-puno. Mamamatay ka lamang. Milyon-milyon ang bankbook mo, ang laman ng iyong bangko, pero kahit oxygen hindi ka makakabitan dahil walang-wala. Hindi ka makatulog sa maayos, mamamatay ka na lang sa emergency room. Kaya ang buhay dapat masaya kahit walang pera. Dapat masaya, maganda ang iyong relasyon sa iyong kapwa. Yan ang importante. Dahil kapag ikaw ay namatay, tatandaan ka ng Diyos kung paano ka nagmahal. Yan. Sana magmahalan tayo. Please all stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririyo at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng grasyang iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin at ang ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Kabayanawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyan pansin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman, at lubos na pag-aalala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o mahamak sa kanilang kayamanang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ang mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano, Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matiyagang naghihintay sa aming pagsasapit sa piling mo kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niyang upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang libing hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain,
kapatid. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling kabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo. Katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak na puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa tagubili naman ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at yan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, magaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. I've seen every tear that you cried, the fears and the failures you struggle to hide, the worthiness doubted beneath all that pride, the visions and dreams left behind. I know your remorse and regret, the secrets and stories you ache to forget. So many people you tried to be, yet I choose you. I choose you. Do you know why I choose you? I choose you. If only you could see yourself the way that I do, and know yourself the way I know you, then you'd love yourself as somebody who is wonderfully made. Wonderfully made are you. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan dugo, banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan, sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingiin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos. Ang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungan nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people. For He has shown us His ways. He got us to His table to partake of His grace. Come, let Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.